Hello, good morning. Dr. Gan Montenegro po ulit. Okay, so, paano tayo? Pasensya na masyadong puro shorts lang yung naipopost ko kasi busy eh. Ang dami mula nung mga nakalipas na buwan. Ang daming pasyente na karamihan ubot sipon. So, dati napag-usapan na natin yung tungkol sa ubot sipon. Ngayon, subukan natin pag-usapan yung, kasi may mga nagtatanong, bakit ba yung ubo ng anak ko hindi nawawala, parang pabalik-balik, magkakaroon, tapos mawawala, o parang ang tagal-tagal na ng ubot sipon ng anak ko. Commonly, yung mga ganyan, pinag-iisipan namin kung unang-una, baka hika or allergies, or tuberculosis, no? So kasali palagi sa tinatawag naming differential diagnosis o dun sa mga pinagpipilian kung anong klaseng sakit meron yung mga pasyente, yung mga bata, lalo na kung yung ubo pabalik-balik at saka paulit-ulit. Ngayon, so pag-usapan natin yung TB. Sa mga bata, ang tawag dyan is primary complex. Lalo na dun sa mga bata na first time masabihan na meron silang tuberculosis. So, ang primary complex at saka TB is iisa lang po. No? So, isa lang yan. Dahil parehong ang pinagmulan yan is yung bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. No? Medyo matapang. Magaling, makapal ang muka. In this case, makapal ang balat ng mikrobyo na yun na hindi basta-basta na namamatay or napapatay ng immune system ng katawan natin. Anyways, so saan nakukuha ang tuberculosis? Ang tuberculosis po ay nakukuha sa ibang tao, sa ibang taong may TB. Kapag naubuhan, nakalanghap tayo ng laway na meron ng mikrobyo, makukuha natin. Ngayon, hindi basta-basta ang mga bata nakakahawa ng kapwa bata. Hindi katulad ng matatanda na ang bilis makapaghawa ng mga bata. No? So, huwag kayong masyadong mag-alala kapag halimbawa merong isa sa mga anak ninyo nagkaroon ng tuberculosis, tapos baka mahawa yung ibang mga anak, hindi ganun ka dali yun. Hindi yung katulad na halimbawa ako, meron akong TB, tapos umubo ko, meron akong mga bata dun sa paligid, malamang mahahawa ko yun dahil ganun, dahil malakas na yung pag-ubo ko. Hindi katulad ng mga bata. Okay, so hindi rin nakukuha ang tuberculosis sa pag-share ng utensils, no? So hindi nyo kailangang hiwalay yung mga kutsara, yung mga kubyertos, yung baso, dahil hindi yun nakukuha sa laway lang. No? So pwede pa rin mag-share ng utensils o unhygienic, pero kasi sa atin, di ba? It doesn't matter kung sa bata naman ang galing. So you don't need to separate the utensils. Ganun pa rin, no? Hindi nyo rin sila kailangan hindi papasukin dahil it's discriminatory, no? Tapos, ang tuberculosis kasi is endemic sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit sino sa Pilipino pwedeng magkaroon ng TB dahil nandito. Ang Pilipino kasi is hindi masyadong hygienic pagdating sa ubo. So bihira sa atin yung nagko-cover ng cough. At the same time, madami pa rin sa atin, makikita mo pag lumabas ka sa bahay niyo, punta ka ng kalsada, ang daming taong dumudura sa kalsada. So isa yan sa mga dahilan kung bakit
kumakalat ang tuberculosis sa Pilipinas. Sabi ko nga, endemic. No? So kahit sino pwedeng magkaroon ng TB. Ngayon, huwag naman kayo matakot. Hindi naman yan katapusan ng buhay ng anak ninyo o ng pasyenteng may TB kung nasabihan na meron silang tuberculosis. Bakit? Kasi nagagamot ang tuberculosis. Kayang gamutin. No? And also, hindi yung mga taong nagkaroon ng tuberculosis. Halimbawa, ako, nagkaroon ako ng tuberculosis ngayon. 6 years after, nagkaroon ulit ako ng tuberculosis. It doesn't mean dahil nagkaroon ako ng tuberculosis ngayon. Nagkaroon ako ng tuberculosis ulit 6 years after is because nahawa ako ulit. Di ba? Okay? Okay. So, sa mga bata, paano nalalaman na mayroong tuberculosis? So, syempre, pagpunta nyo sa doktor, ang usual na gagawin dyan is ipapa-x-ray, chest x-ray ng mga bata. And then, pwede rin ipa-skin test, no, para ma-confirm kung talaga bang merong tuberculosis yung mga bata. Meron ngayon, bago, pero mostly pang matanda to yung tinatawag na gene expert. Ang problema sa gene expert, pag-uusapan natin yung mga bata, kasi hindi siya pwedeng, ang mga bata hirap maglabas ng plema. So, ang gene expert, ang ginagawa nun is tinitest nun yung plema. Kung papansin ninyo, paulit-ulit kong sinasabi plema, hindi laway. No? So, hindi ganun kadali mag-expectorate o maglabas ng plema ang mga bata. So, ang gene expert, importante doon, plema, hindi laway. Okay? So, primarily sa mga bata sa Pilipinas, ganun pa rin. So, x-ray at saka skin test. So, doon tayo nagbabase kung merong tuberculosis ang bata o wala. So, nagagamot, no? Importante, sundin yung dosage ng gamot. Madalas, ang ibinibigay tinatawag na triple anti-COX therapy. No? So, yan yung 3 gamot na ibinibigay sa bata sa loob ng 2 buwan. And then, after that, i-assess yung bata. Kung nag-respond naman yung bata dun sa gamot, tinatanggal yung isa. Tapos, the rest of the 4 months, 2 na lang yung ipapainom dun sa bata. No? So, it's a whole 6 months therapy. So, huwag kayong mahiya. Halimbawa, nagkaroon ng TB or nasabihan na may TB na yung bata nung mga nakalipas na taon. And then, bago yung doktor, tinanong, ano ba yung mga sakit dati? Huwag kayong mahiya na sabihin na nagkaroon ng TB yung anak ninyo. Kasi, makakatulong yon yung information na yon para ma-narrow down nung bagong doktor yung pag-iisip niya kung paano niya i-diagnose yung anak ninyo. No? So, nagagamot. So, pagkatapos ng gamutan, considered as treated yung bata, so back to 0. Sabi ko nga, pero pwede pa rin mahawa pagdating ng panahon. Kaya anong ginagawa natin? Commonly, pag ang isang bata is na-diagnose na merong tuberculosis, lahat ng kasama niya sa bahay, everyone in the household, should be screened for tuberculosis as well. Kasi, magagamot tayo, gagamutin natin yung bata. Yung pala, merong isa dun sa bahay na merong tuberculosis. Di mahahawa siya ulit. Sayang lang yung effort natin. Oh, and by the way, hindi na uso yung typical na alam natin na taong may TB. Hindi na uso na dapat payat. Hindi na uso na dapat ubo ng ubo. Hindi na uso na dapat yung walang ganang kumain. No? So, may batang chubby, matataba, active, pero may tuberculosis. So, huwag masyadong panindigan yung stereotypical itsura ng isang batang may TB dahil hindi na po ganun yun. Kahit sino pwedeng magkaroon ng tuberculosis.
lalo na dito sa Pilipinas. Okay? So, in summary, endemic ang tuberculosis dito sa Pilipinas. So, kahit sino pwedeng mahawa. Hindi nakakahawa yung pag-share ng utensils. Nagagamot. And pwede ulit mahawa pagkatapos ng gamutan. Okay? So hanggang dyan muna. Masyado matagal na. Imagine, magta 10 minutes na. So hanggang dyan muna. And then, kung merong mga bago kayong katanungan tungkol sa tuberculosis, ilagay nyo sa comments. And then, subukan natin pa isa-isahin sagutin sa shorts. Dr. Gan Montenegro po ulit. Please like, subscribe, and share the videos para yung mga kasama natin is matuto at hindi matakot. Alright? Bye-bye. Take care, everyone.